Mga kababayan, marahil naman po halos lahat tayo na Pilipino ay nakapanood ng pangyayari sa Senado. Mula kahapon hanggang sa natapos. Nakita po natin ang mga pangyayari na marami sa atin ay halos ma-high blood sa kadahilanan ng mga ginawa ng mga senador, lalo na ang mga senador na alam naman natin na hindi kakampi sa taong bayan. Ang mga senador na nagsisilbi para sa pamilya Duterte. Ang kagulat-gulat lang po lamang ay napanood din natin at nasaksihan natin ang mga senador na inaasahan natin na may mabubuting puso at kaisipan at may maputing budhi ay sumama rin sa mga senador na may itim ang budhi para pumabor sa kagustuhan nila. Nabaliwalain na ang kaso ni Sara Duterte na i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Katulad po ng mga senador na sila Lito Lapid, Pia Cayetano. Ang mga senador po na yan na naka-line up sa nagkakaisa, alyansa ng Bagong Pilipinas, na isa na inaasahan natin, nakakampi sa kabutihan at hindi kakampi o papabor sa mga senador na may mga itim na budhi. At yan po ay nasaksihat na panood nating lahat. Lahat po tayo halos na Pilipino ay napanood ang pangyayari na yan. Napilit po nila na ginagawa lahat ng dahilan upang ma-dismiss lamang o hindi na madinig ng taong bayan o hindi na malitis si Sara Duterte upang mapatunayan kung siya man o may kasalanan o wala. Ang mga senador na pag na-interview ay nagsasabi na hindi mo na sila mag-uumento ng kanilang sasabihin habang hindi nakikita ang ebidensya. Pero yun po'y kasinungalingan. Sapagkat kitang-kita po natin ang pangyayari sa impeachment ni Sara Duterte, sa ginawang speak ni inumpisahan po ng senador na si Senador De La Rosa, na sinigundahan ni Senador Bongo. Sayang, binoto ko pa naman yan si Bongo.
Dahil nga siya yung gumawa ng batas ng malasakit. At ni Senador Padilla, ni Senador Cayetano. Sila po ang mga senador na nangunguna upang maipadismiss kahit wala pang nagaganap na hearing o nangyayaring makita nila ang mga ebidensya. Ang gusto po nila ay i-dismiss na ang kaso ng ating pangalawang Pangulo. Hindi po nila hinahayaang magkaroon ng pagkakataon ang mapakaraming mamamayang Pilipino na gustong masaksihan, makita at marinig ang mga nilalaman ng ebidensya at nang maipagtanggol din naman at malinis ng ating pangalawang Pangulo ang kanyang sarili. Mula po sa mga senador na yan, ay nasaksihan po natin kung paano po tinalikuran ng mga senador bagong halal na naka-line up sa nagkakaisang alyansa ng Bagong Pilipinas na nabanggit ko po kanina. Sila Senador Lapid, Senador Pia Cayetano, at ang iba pa pong senador. Talaga namang nakapagpapainit ng ulo ang kanila pong ginawa. Samantalang napakaganda ng tinuring Senador Will Gatchalian na baka pwedeng mismong doon makita na natin ngayong araw na to at mabasa, marinig ang nilalaman ng kanilang mga ebidensya para ba sa inuusig at nag-uusig. Hindi po nila yun inagrihan. Kahit na pinalo pa ng ating mabuting senador na may maputing buti na si Senador Crespo. Yun po ay binaliwala at ang ipinilit. At alam naman natin ano pa ini-expect natin kay Escudero. Yan po ay planado na nila. Ni Bato de la Rosa, Peter Alang Cayetano, na pinaganda pa. Saan po ba kayo nakakita ng nasa gitna po kayo ng sesyon? Yung kanyang mungkahi ni Senador de la Rosa, nung alam niyang hindi papayag at magkakahiyaan na dahil nga nilalabag nito ang konstitusyon, ipinasa niya doon sa kay Peter Alang Cayetano yung kanyang pinopropose na impeachment. Yun naman Alang Cayetano, harapan namang pag-dismiss din yun.
Bakit mo isosoli sa mababang kapulungan? Sila nga yung mahigit 200 na pimirma. Mga congressman yan eh. Mahigit 200 yung pimirma na yan para madala dyan sa Senado. Yan pong kaso na yan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, ibabalik sa kanila. Yung pong pagbabalik sa kanila, ay pinaganda lang. Pero yan po ay bahagi na ng gusto nilang dismiss. Gusto nilang madismiss na ang kaso ng ating pangalawang Pangulo kahit wala pa pong nakikita kahit siyang lettering o isang pahina ng ebidensya. Taliwas po sa sinasabi nila pag sila na-interview na hindi muna sila magsasalita habang hindi nila nakikita yung ebidensya. Nababase sila sa ebidensya. Yun po ay kitang-kita ang kanilang ginagawa na pagtataksil sa ating mamamayan. Yan po ay binabaliwala nila ang ating saligang batas na kahit alam nila na bawal yun at hindi naman dapat ganoon ang maging proseso dahil nga dun sa sinasabi sa batas na forthwith na ang ibig sabihin ay isunod agad. Binaliwala po nila yan dahil po sa interest nila ay ipadismiss na nga ang kaso ng ating pangalawang Pangulo habang wala pang nakita o kahit hindi pa nakikita ang ebidensya. Tinanggalan po nila tayo ng karapatan at tinatanggalan pa hanggang sa ngayon. At yan po ay kitang-kita po natin lahat. Halos lahat ng mamamayang Pilipino ay nakapanood niyan. Ang pinopropose nitong si De La Rosa ay dismiss. At nang natansya nila na hindi papayag at siguradong baka pasukin na sila ng taong bayan na nasa labas ng gate ng Senador House at kalat-kalat na sila palabas. Ang ginawa po ay ipinasa kay Alan Cayetano dahil parehas lang naman po yung pagsusoli sa lower house at yung dismiss na sinusulong ni De La Rosa. Iisa lang po. Kitang-kita po natin yan. Iisa lang po ang gusto nilang mangyari dyan. Iisa lang po ang kanilang naging dahilan. Pinagaganda lang po ni Alan Cayetano. At yan po kitang-kita natin lahat na nakapanood. Kitang-kita po natin kung paano nila pinakita, kung paano nilang binaboy ang ating batas. At ito naman po ay inaasahan natin sa dalawang senador na yan. Pero dito ay nakita na natin ang tunay na kulay ni Senador Escudero ng Senate President Kuno na laging sinasabing gagawin niya ang kanyang trabaho na ayon sa batas.
Yan po ba'y naaayon sa batas? Nasa gitna kayo ng sesyon. Propose na Bato de la Rosa. Porque natansya nila na hindi aagrihan at baka magkaroon ng kahihiyan at madala ng kahihiyan yung mga ibang senador, pinasa sa pinopropose ni Peter Aya Cayetano dahil alam niya na yun din naman yun. Ang hangad din nun ay madismiss nang walang ginagawang paglilitis ang kaso ng ating pangalawang Pangulo. At yun po ay inagrihan nitong Senate President na Tokuno. Nako, dinadaan na lang sa tapang ng muka. Napakahirap po pag ganyan ang namumuno sa ating bansa, sapagkat alam na natin na kulang ang ating mga school building. Nagsisiksikan ang mga estudyante o di kaya naman ay nagkakaroon ng 2 o 3 shift para lang makapag-aral kahit 3 o 4 na oras sa mga bata. Doon sa sinasabing perang nawawala, 612 million. Ilan po bang school building ang maitatayo niyan? Hindi po ba? Napakarami pang school building na maitatayo niyan. Pero, dahil nga sa kanilang mga ambisyon, pinipilit nila na hindi matalakay ang kasong ito ng ating pangalawang Pangulo, sapagkat siguro meron silang kinatatakutan na mga ebidensya makikita. At pag nakita, mapapahiya na sila kung doon pa sila kakampi. Dahil ang taong bayan ay hindi naman mga tangayan. Matatalino ang Pilipino. At yan po ay napatunayan nyo. Tingnan nyo ang tao sa labas ng gate. Kung ano sinisigaw. Sa labas po ng gate ng building, ng Senate building na yan. Habang sila ay nagtatalo-talo na hindi dapat naman ang mangyari. Sapagkat alam na naman nila na hindi naman dapat pagtalunan yan. Unang-una, sundin lang nila ang naaayon sa batas patungkol sa impeachment. Wala po silang dapat pagtalunan. Kaya lang po nagkaroon ng pagtatalo dahil nga po sa kagustuhan ng mga ilang senador na yan na kinampuhan pa ng mga senador na kaalyado na nagkakaisang alyansa ng Bagong Pilipinas na mga imitim na rin ang budhi. Nako, talaga naman. Hanggang ngayon, nakapanggigigil pa rin pagka naiisip ko yung napanood ko na yun mula kahapon. Yun lang una nilang sinabi na manunumpa 4:00. Hindi nangyari dahil nga sa haba ng kanilang pagtatalo na dapat naman walang pagtalunan. Sundin lang nila ang kanilang mandato. Sumunod lang po sila sa sinasabi ng batas. Alam dapat pagtalunan, pero umabot pa rin sa napakahabang pagtatalo hanggang sa naging panunumpa nila ay umabot ng 6:15. Nakinunsinti naman itong Senate President kuno na to
Kaya mga kababayan, lahat po tayo ay halos napanood ang ginawa nila na yan. Marami pa sana akong gusto sabihin, wala na sa isip ko. Pag naisip ko yung napanood ko po't narinig kahapon, talaga namang kailangan mong uminom ng gamot. Nakapagpapataas po ng BP, ng presyo ng dugo. Ang ginawa ng mga senador na to. Hindi na ginawa ang kanilang mandato. Katakot-takot na pandoloko sa Pilipino, sa mga mamayang Pilipino, ang ginagawa ng mga ito. Kaya mga kababayan, dahil naman sa may matitino naman dyan na mga senador, nandyan po si Coco Pimentel, Ontiveros, si Weng Gatchalian, si Crespo. 5 lang po naman yan Yung nakita natin na yan na timindig saka sa dapat lang at tama na tindigan. Hindi po sila naghahatol kagad. Wala po silang kinakampihan. Ang gusto po nila ay patas. At ginagawa nila ang kanilang mandato. Ang sila ay maging transparent, patas ang gawing paghatol, na napakaganda ng kanilang tinurin, na sinusulong na baka pwedeng ngayong araw na to, halimbawa kahit kumbidahin ba nila ngayon yung nasa lower house talaga naman pupunta dahil nga babasahin yung mga ebidensya. Pwede nila ngayon tanongin yun kaya lang yun nga, dapat tinanong nilang basahin na. Alam na naman, ulol-ulol na naman ng mga ulang yung senador na to. Kaya mga kababayan, tandaan po natin, 3 taon lang po yan. Mabilis yan. Kung hindi mo natin maisulong na tanggalin na yung Senado na yan, wala namang silbi. Napakalalaki na sweldo na yan na taong bayan nagpapasweldo. Na dapat magamit pagpapagawa ng mga school building o sa ibang proyekto. Ang pinasosweldo sa mga walang kwentang senador na yan. Dapat dyan, i-abolish na yan. Tanggalin na yung Senado na yan kung wala lang din yung matitinong 5 senador dyan. Dapat dyan ituloy na yung panawagan ng araw dyan. May panawagan na dyan i-abolish na yung Senado wag na nilang antayin dumating yun. Tsaka ito pa mga kababayan, baka naman dito sa darating na mga bagong halal na Senado na uupo, baka naman po ilan lang din yung maitimang budhi dyan. Baka naman mas marami maputi ang budhi. Kaya mga kababayan, ang tandaan po natin mabuti. Ang mga senador na gumawa sa atin ng ganito, na hindi sumunod sa kanilang mandato, binaliwala na ang saligang batas. Sa 2028 election po, ipakita po natin sa kanila na ang taong bayan ang makapangyarihan, hindi sila. Na ang taong bayan ay pakinggan nila. Kasi kung ginusto nila yun, hindi dapat hinayaan nilang makita natin yung mga ebidensya, marinig natin yung mga ebidensya. Hindi po. Ang mga loko-lokong senador na yan ay
Ginawa lahat ng paraan upang hindi mangyari na marinig natin bago sila humatol ang nilalaman ng ebidensya. Imbes, ginawa nilang lahat ang paraan upang ma-dismiss at wala nang maging pandinig sa kaso ng ating pangalawang Pangulo. At yan naman po ay hindi ko sinasabi ng walang basis, walang base. Yan po ay kitang-kita ng maraming Pilipino sa ginawa nila kahapon hanggang sa 13 minuto na lang bago mag-alas 10 ng gabi, tinapos ang wala namang kanilang kwentang sesyon na yan. Kaya mga babayan, muli po, pakita natin sa kanila sa 2028 election na tayo mga Pilipino ay hindi tanga. Na tayong taong bayan na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ipakita po natin yan sa 2028 election. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao. Sana tayong bayan, ang pagkakaisa ay huwag nating kalimutan na ang unang nakakakita ng ating gagawing pagkakamali ay ang Diyos na hindi natutulog. Yan lamang po. Maraming salamat po.